Department of Health at Philippine Cancer Society Incorporated o PCSI, ang breast cancer ang pinakakaraniwang uri ng cancer na tumatama sa mga Pinay at maging sa mga kababaihan sa buong mundo. Mula pa noong dekada 80, ang breast cancer ang numero 1 nangungunang cancer sa bansa. Dito sa Pilipinas, sa bawat 10 babaeng may sakit na cancer, 28% o halos 3 sa kanila ay may cancer sa suso. Dagdag pa rito, ang Pilipinas na ngayon ang may pinakamataas na insidensya ng cancer sa dibdib sa buong Asia. Magandang umaga po mga kapamilya. Kumusta kayo? Puro namang kumusta po kayo? Ayun. Puro babae. Karamihan po sa atin mga babae pero malaking katanungan sa atin, ano bang alam natin sa breast cancer? No, pero ngayong umaga huwag kayong mag-aalala dahil kasama natin dito sa studio ang taga-American Chamber of Commerce Foundation na nakabase po sa Barangay Palanan, Makati City. At welcome po sa Salamat Doc. Mamumulat tayo ngayon tungkol sa breast cancer. Kasama po natin kasi ang eksperto, si Dr. Alejandro Dizon. Isa po siyang oncologist o espesyalista sa gamutan, surgeon at hepe lamang naman siya ng breast center ng St. Luke's Medical Center. Good morning, Doc. Good morning, Bernadette. Hello, welcome to our show. Feel at home. Doc, simulan na natin, ha? Paano nga ba itong breast screening na ginagawa natin? Sabi nila dapat daw magsimula yan sa self-examination. Pagpato mo ng 20, no, 20 years old, maganda yung ma-check mo na rin yung sarili mo. At pinakamagandang paraan to sa mga babae is titingnan mo yung menstrual cycle mo. Sa umpisa niyan, well, hindi ko masasabi, siguro alam ninyo yan, na medyo maga siya. So, pinakamagandang panahon para gawin ito, yung mga gitna ng cycle, so mga day 10 onwards. Ang lagi sinasabi ko, para regular nyong ginagawa at least once a month, first, pag maliligo na kayo sa harap ng salamin, tingnan nyo muna. Dahil minsan nagkakaroon ka ng mga changes na sa balat, nagkakaroon ng sabi namin dimpling, meron parang yung parang nagdidimple yung balat, lumulubog. Saang bahagi po? Yung balat nung sa breast mismo, anywhere. O minsan may mga changes dun sa nipple mismo. So yun yung mga early signs na sometimes nagkakaroon ka ng discharge. Ang talagang mas concerning sa amin yung dugo na lumalabas sa nipple. Hindi naman yung mga puti-puti. Those could be some of the signs. Tapos pag na-check mo na yung wala ka nakikitang changes sa balat, the next is yung pagsalat. Pagsalat? Paano nga ho ba magsalat ng... Una, pag habang nakaganito, well, nasa iyo. Ilang daliri po? 2, 3 would be good. Paikot lang. Nag-uumpisa ka dun sa bandang sa may nipple na lugar, paikot palabas. Tapos pag may nakapa kayo, yung, parang ginagano. any kapa. Basta parang hindi ka sigurado, patingnan mo na sa doktor. Okay. Dahil meron talagang breast na ang tawag namin lumpy, yung bukol-bukol, it could be normal. So, wag man agad mabahala, pero maganda matingnan pa rin ng doktor. Yung meron rin hong ginagawa na mammogram, mammogram screening. Ano po yung proseso dito? Ang pagka-importante kasi sa mammogram is nakuhuli niya yung cancer or some cancers bago pa siya nasasalat. Dahil ang problema pag may cancer kang nasasalat, it's a little bit later na. So yung mas maaga, the earlier you catch cancer, mas magandang gamutan yan. Sa ibang bansa, alam natin na at least bago pa man may nasasalat, nakikita na. Dito ho ba sa atin, kamusta? Hindi pa kasi national yung program talaga yung screening. Hindi gaya sa ibang bansa, suportado ito. So, mas nahuhuli nila ng mas maaga. Dito sa atin, parang kusa mong pupunta ka Considering na number 1 po itong cancer sa mga kababaihan, hindi pa siya... May mga ginagawang gobyerno pero nag-uumpisa na, but mas marami sa mga dito sa mga big cities na meron
At isa nga po sa mga tinutukoy natin, isa po sa mga kapamilya natin, ang nagkaroon nga po nitong breast cancer. Tunghayan po natin ang kwento ni Ginang Marie Ganier, na diagnose siya ng stage 2 breast cancer na sumasa ilalim sa modernong gamutan at patuloy po siyang lumalaban para nga hindi na po ito bumalik. 3 taon na ang nakararaan nang unang makaramdam si Ginang Marie Ganier nang parang may tumutusok sa kanyang kaliwang dibdib. 3 araw pa niya itong ininda. Nang kapain niya, may napansin na siyang bukol. So, that next morning, nagpamamagmam na ako. And the next day, yun, sabi nung surgeon, sabi niya, much better kung ano na lang, mag-biopsy and to find out kung ano ba talaga yung nandoon. Sa resulta ng biopsy, stage 2 breast cancer na pala si Aling Marie. Pero imbis na matakot, matapang na hinarap ni Marie ang kanyang kondisyon. Agad siyang sumailalim sa mastectomy, isang procedure kung saan tatanggalin ang apektadong suso. Pero matapos ang kanyang operasyon, kinailangan niyang sumailalim sa 8 cycle ng chemotherapy. Nakita kasing agresibo ang tumor na tinanggal sa kanya. Dito na siya pinanghinaan ng loob. Nung kausap ko na yung oncologist, nagko-compute ng cost. Doon ako umiyak eh. Nakita ko sa yung cost is 395,000. And that's just the medicine alone. So iniisip ko, paano na to? Doon, iyak ko nang iyak. Sabi ko, ayoko na magpakimo kasi hindi ko alam kung saan kukunin yung yung pampakimo ko. Sa tulong ng isang support group gaya ng Carewell, nagkaroon siya ng mga bagong kaibigan at nanumbalik ang kanyang lakas ng loob. Naisip ko, I have to fight for all these people who helped me. So, yung ginagawa ko ngayon is not for myself. It's for all these people who care for me and those who helped me. Tuloy naman ang laban ni Marie. Matapos ang chemo, regular siyang umiinom ng mga gamot at regular na nagpapacheck up sa doktor kada 6 na buwan para maiwasan ang pagbalik ng kanyang cancer. Dok, kanina po nasabi ninyo na hindi naman komo may nakapaay cancer na agad. Pero sa kaso po ni Mrs. Ganier, stage 2 na agad. Gaya sa kwento niya, yun ang madalas nangyayari. Sabi nga ni Ginang Ganier na may kumirot, saka lang niya sinalat. Pero madalas wala ka nararamdaman sa mga yan, pwera bukol eh. Kaya yun ang doon pinaka-importante yung self-breast examination talaga. Yung sinabi niya nga, yung piercing sensation, ano po yung parang may pins? Yun ba yung ano bang... Actually, swerte pa nga siya, may naramdaman eh. Pero yun, minsan parang merong tumutusok. Pero more often than not, wala silang nararamdaman. Yung pain nga, normal pa yan sa babae eh. Dahil it could come with your again, yung pag malapit ka na magkaroon sa regla mo, nagkakaroon ka talaga ng mga kirot-kirot dyan. Kaya lang in her case, parang yung pa yung naging sign sa kanya na nasalat niyang meron na siyang bukol. Ano pa po ba yung ibang sintomas? Kanina ho nabanggit ninyo yung may lumalabas na dugo, yung may kumikirot. Ano pa po ba yung kumbaga things that we have to watch out for? Wala, bukol lang, changes doon sa balat nga. Sabi ko yung pagdimple. Pero talaga madalas ano po maliban sa mga biopsies ang isinasagawa po sa kanila? Well, kunyari, yung biopsy, pag may nasalat na, may mga options kami dyan. Either tusukin namin yung tinatawag namin needle biopsy, pwede rin yung mas makapal na needle, core needle, or hihiwa kami para pag-examine yun for pathology. Doon na lang namin kasi definitely malalaman kung yung bukol, cancerous o hindi. Pero kunyari, nakita mo lang siya either by ultrasound or by mammography na hindi pa nasasalat, may way din kami para makuha ito eh. So even before siya masalat, meron kami mga gamit na nakukuha namin itong nakikita kahit maliit pa siya. Ano naman po yung treatments na isinasagawa para sa isang may breast cancer? Mahal daw ito, nakakaiyak yung halaga, sabi nga ni Mrs. Ganier. Kung mahuli mo siya, it's what we call early breast cancer, no? Surgery pa rin ang first treatment. So, operasyon yan. So, may option ka dyan of either the mastectomy, tatanggalin na yung buong breast, or kung medyo maaga pa siya, yung tinatawag namin breast conservation surgery. So, lumpectomy lang ito. So, hindi mo tatanggalin yung breast, tapos kukuha ka lang ng kulane para ma-examine kung anong stage na siya. Tapos, madalas ito, niraradiate namin yung breast, pero hindi tinatanggal yung breast. So, cosmetically, nandun pa yung breast mo.